Okay, so nasa ano na ako. Tuloy lang natin, no? Yung last discussion. Session number 4. So nasa DOS box na ako, that is nasa drive Z. Ma-mount ko yung folder natin. So mount sa C yung folder na nasa drive C, tapos yung pangalan ng folder dbase 3+. Yan, then enter. Wala. Bakit? Nawawala. So ulitin natin mount C space C colon backslash dbase 3+, enter. Ayun, no? Saan ako nagkamali? Kanina wala. Anyway, ayan na yun. Punta ako sa C colon. Nasa folder na ako ng drive C. Ilaran ko na yung dbase. Ayan, naka-dbase na. Nandito ako ngayon sa command line. Tignan natin yung PRG natin. So far, meron tayong isa pa lang na PRG. So, minodify natin to last meeting. Minodify natin last meeting ang ating PRG sa Modicom and Pro. Ito yung laman niya. No? In-automate natin yung generation ng student number. Okay. Tapos in-automate natin yung computation ng age. So dito sa computation ng age, nag-create tayo ng procedure, maliit lang, nilagay natin sa if. Okay? So instead na mag-get ako ng age, hindi ako nag-get ng age. Nag-get ako ng birthday. Tapos, ang ginawa natin, yung value ng variable age, in-equal natin, no? Kinumpute natin through the subtraction, no? Ng current year, ng current date. Sa case natin ngayon, that is 2025, minus yung year ng birthday niya. So, kung 2000 yan, January year 2000, so ang value nitong year na to is 2000. Ang value nitong year na to is 2025. So, that will be 2025 minus 2000, ang result niyan ay 5. Okay. So, nagkaroon tayo ng problema kasi hindi pa nagbe-birthday na. Tama? Pagdating doon sa the same month, no? Kunyari ngayon is August 13. Ang birthday niya August 18 or bukas pa. So, nung in-execute natin yung program, nag-birthday na siya. Supposed to be, hindi pa. Kaya ang computation ng grade niya, sobra ng isa, no? Pero hindi niya pa birthday. Sa 15 pa siya magbe-birthday, 13 pa lang yun. So, ang ginawa natin, nag-insert tayo ng condition. Dalawang condition, no? Tawag dito nested if. Una, check natin kung yung bang month nung date ngayon ay greater than sa month nung birthday niya. Okay? Greater than, less than. Kung magiging true yung condition, yung month nung date ngayon ay less than doon sa month yung birthday niya, magbabawas tayo ng isa. Bakit? Kasi hindi pa siya nagbe-birthday sa VH. Dahil ang result itong VH sa to is subtraction lang nung current date at saka nung current date at saka nung current year ng date, nung current date at saka year ng birthday niya. So, nagbawas tayo ng isa kasi hindi niya pa birthday. Now, if in case magiging pareho yung month at saka yung month ng current date,
at saka yung month ng current birthday, magiging false tong condition na ito. Hindi ka magbabawas ng isa. Pupunta yan sa else. Ngayon sa else, doon natin in-insert yung another condition. Tatanungin natin, no? Kung yung day nung current date, yung day nung current date is less than nung day nung birthday. Kunyari, ang birthday niya sa 15 pa. So, this condition will be true. Kasi yung day nung current day ngayon is 13. Ang birthday niya 15. So, ang gagawin natin, magma-minus. Ayan, no? Now, if this condition will be false, ang magiging value ng BH, yung BH dito sa taas. Yung walang minus. So, ito yung solution dun sa problem ng computation ng age. Okay? So, tignan yung structure, ha? So, naglagay ako ng isang if sa loob ng else ng main if. If, else, and if, yun yung pinaka-main if natin. Now, sa loob ng else, nag-insert ako ng another if condition. Tignan nyo kung saan ko pinasisyon yung else ko. Nandun sa loob ng if, at yung end if ko, nandun sa loob ng else. Yung else ko, nasa loob ng else ng main else, at yung if ko, nasa loob ng else ng main if. Ibig sabihin, hindi na pwedeng ilagay yung end if na ito sa labas. Magkakaroon ka ng nesting error. Itong else na to, hindi mo pwedeng ilagay yan dito sa ilalim ng end if na to. Magkakaroon kayo ng nesting error. So, ganyan yung structure, no? Kung gagamit kayo ng nested if. Okay? Question? So, pagdating sa next line, ang ginawa ko lang is, display ko lang yung age. Okay? Display ko yung age doon sa position kung saan tayo nag-get ng age. So, sinay ko na lang siya. Hindi ko na siya ginit. So, yung age na yan, galing yan sa result nito. Kung ano man ang magiging result niyan. No? Kung magma-minus ba or as is. And then, tsaka ako humingi ng course. Ha? Ayun na. So, ito. Ano ito? So, itong part na to is para ma-automate natin yung student number, no? Ito yung last discussion natin. Si Tikoy. Okay? So, i-review natin. Si Tikoy, ang laman ni Tikoy as yung record number plus 1, no? Naka string. Ginawa natin yung string at tilanggal natin yung mga extra spaces to the left. So, yung VStud natin, nanggaling yan doon sa date ng current year plus yung dash plus yung value ng V-course plus yung dash plus yung value ng Tikoy. No? Okay. So, yun na yung VStud, no ko. So, nung nag-generate niya yung VStud, no, di-display niya lang. No? Di-display ko lang yung VStud, no. Nag-say lang ako ng VStud, no. Doon sa tapat, kung saan tayo kukuha ng dami, kung saan tayo kukuha ng student number. So, hindi na tayo mingi ng student number, i-generate na yon. Hindi na tayo mingi ng age, i-generate na yon. So, let's see kung tama na ito, no? So, sisave ko yung program, Control W, iraran natin do and pro. Okay. So, napansin nyo, walang student number ni nag-get. Wala ring age. Ito lang course. Kasi kailangan ko munang mag-supply ng birthday para makompute yung age at humingi ng course. Ngayon, wala yung student number kasi kailangan natin yung course in generating the student number. Okay? So, lagyan natin ng laman ito. Kunyari, lagay natin si Positar, no? Let's say, Positar. Tapos, guest. Letter G. Taga-Pasay siya, no? Ang birthday niya, kunyari, is let's say, pinanganak August. August. Oh, so, 08. 08. August 13.
Pero 2000, no? 2000. Anong age na dapat? Birthday niya ngayon. Okay? So, ilang taon na siya ngayon? So, kung birthday niya ngayon, 25 na siya. Ayun. Compute niya. Kasi birthday niya ngayon. No? August 13. Ang course niya, ACT. Ayun yung student number niya. Yung year date, 2025-ACT-7. So, perfect na yung ating student profile. Try nating mag-entry ng another. No? So, enter muna tayo. Kanyari, ang birthday niya, August 15. So, Friday pa. 2020, year 2000. So, hindi pa siya year 2000. So, pansin nyo, 24 pa lang siya. Kasi, hindi pa siya nagbe-birthday. Sa 15 pa ang birthday niya. Kaya 24 pa lang siya. Okay? Try natin maglagay ng birthday na July. No? Kunyari, July. So, kunyari ang birthday niya ay July 13, year 2000. So, 25 na siya. Kasi nag-birthday na siya. Try natin maglagay ng birthday na ay nawala, sorry, no? Try natin maglagay ng birthday na September 09/13/2000. So 24 pa lang siya kasi sa September pa yung birthday. So ibig sabihin, okay na yung ating script. Okay na yung ating program. Okay na yung ating procedure, no? So, pag in-enter ko yan, ayun na siya, no? Nag-generate na, tapos, magko-compute na. Question? Ano pa nakikita niyong problema? So, palagay nyo. Logical error, meron ba? Wala kang nakikita pa? Meron, wala. Yung manner nung pag-encode ko. Meron ba? Wala. Anong napapansin nyo? Anong nakita niya posibleng error yan? Wala? Yung sa student number, sir. Yung blink. Pinablink talaga natin yan, no? Sinama natin sa program yan. Ano nagiging, sino nagkakos ng blink na yan? Ito yan, no? Ito yan. Yung din-display natin, yung student number, where is that student number? Ito. Itong line na to. Sinet natin yung color into red. High red na nagbi-blink because of this asterisk, no? Pag inalis niya yung asterisk na yan, hindi yan magbi-blink. So, ibig sabihin, nag-set color to red ako, tapos pinag-display yung student number, yung third line, dinalik ko sa original color, set color 2. Bakit kailangan? Kasi kung hindi ko ibabalik, lahat yung kulay red. Tapos nagbi-blink. Okay? So, kung gusto ko lang makontrol na yung student number lang ang nagbi-blink. Okay? So, sadya yan. So, hindi error yon. So, magta-type ulit ako. Enter. Kunyari, birthday, ngayon siya pinanganak. So, 0 age pa lang siya. Kasi kakapanganak na lang. Pero anong error meron dyan? Anong logical error ang nakikita niya? Pansinin niyo yung student number ngayon. Ano nangyari sa student number? Akin yung puto, ayaw mo na? Mga kapatid, anong nangyari sa student number ko ngayon? Anong tingin nyo? Naging May missing number, sir. 2005-7. Tama? Mukhang sa student na eh.
2005-7. Ano yun? Tama ba yung format na yun? Mali, di ba? Kasi dapat 2005-course-7. Ang problem, walang course. Bakit? Kasi hindi tayo naglagay ng course. Kaya walang course. No? Kaya nagkaganon siya. Dependent kasi yung student number sa course. So, paano natin maiwasan yung ganyang student number na hindi lumabas? Dapat, kung ako yung programmer, hindi ako mag-aalaw na mag-entry ng ng blankong course. Lagyan niya yung course na yan para nasa format yung student number ko. Kasi ito, bawal din yung blankong pangalan. Bawal din yung blankong first name, middle name. Pwedeng walang address, no? Pero, hindi pwedeng walang pangalan, walang first name, walang middle name. Kasi in-enter ko lang, in-accept niya. So, yung pa yung isang error ng program, no? Dapat hindi acceptable ang blank entry. Diba? Kasi lalo na rito sa course, kung dependent yung student number natin sa course, dapat hindi acceptable yung blankong course. And yung student yan. So, dapat hindi rin acceptable yung last name, first name, tsaka middle initial. Okay? So, paano natin sasolving yan? So, sasolving ko lang yung sa course, ha? And the rest, na blank dyan, bahala na kayo, no? I-apply yun sa program nyo. Makita ko kung paano natin sasolusyonan yan. So, dapat yung program, hindi nag-accept ng blank entry. So, dito, sa atin, ang dami niyang blank entry na inalaw, no? So, isa lang lalagyan ko ng restriction, yung course. Dapat yung program hindi mag-accept ng blankong course. Okay? So, paano natin i-implement yun? So, kung titignan natin yung program, paglagay mo ng course, where is the course? Where is the course? Where is the... Ito, no? Dito tayo nagkaroon ng problema. Dito tayo mag-e-edit yan, sa part na yan. So, sa taas, na-compute na natin yung age, tapos humingi siya ng course. Ito. So, paano natin gagawin na hindi siya pwedeng mag-accept ng blank input? Paano natin gagawin yun? Anong syntax? So, kung ako yan, pagka-read ko, checkin ko muna kung yung laman ng B-course. No? Pag okay yung laman ng B-course, tutuloy ako hanggang dito sa pababa. Ngayon, kung hindi okay yung laman ng B-course, hindi blanco, pababalikin yung program dito sa part na ito. O, hindi ko siya papaalisin doon sa get B-course. Hanggat hindi siya naglalagay ng course. So, ang question, paano natin gagawin yun? Pwede ulit tayo mag-if, kung gusto nyo, if and do while, pwede rin, no? Para gamitin natin yung if and do while, para ma-encounter nyo yung multiple ifs at saka multiple do whiles sa isang program. Okay? So, paano siya? So, una, siyempre, hingi ka ng entry ng course. Ngayon, gagawa ka ng condition. If B course, kung yung bang laman ng B course is equal to what? I-equal ko yan doon sa declaration niya. Anong declaration ng B course? Ito, space 10. Ha? I-equal ko siya doon. I-compare ko siya. No? Kung yung B course is equal to space 10. Bakit yan ang ginamit ko? Kasi dito sa get, pag nag-entry ako dyan, nag-enter lang ako, walang laman yung B course ko. Sa tingin nyo. Pero meron yon. May laman yung B course ko pag in-enter ko lang. Ano laman nun?
10 spaces. Kasi nag-declare na tayo ng 10 spaces dito eh. As initial content ng variable b course. Ayun o. No? Initial content ng variable b course is 10 spaces. Ngayon dito, in-enter ko lang nung nag-get ako ng b course. So ano yung laman ng b course? Yung initial content niya which is 10 spaces. So checkin ko ngayon if b course is equal to space 10. Pag nag-equal yan, ibig sabihin niya walang laman yung b course. Walang value na nilagay doon sa b course. Kaya ang naging laman yan 10 spaces. Okay? So anong gagawin natin? Ang gagawin ko, pwede kong i-loop, no? Maglo-loop lang ako. Else, so else ibig sabihin may laman yung b course. So wala akong gagawin, i-end if ko lang pag nag-else, end if. Yung question, saan ka maglo-loop? So sabi sa discussion session 1 and session 2, pag nag-implement ka ng loop, hinahanap niya yung pinakamalapit na do while. Okay? Yung pinakamalapit na do while. So pag nag-command ako ng loop dyan, babalik ako saan? Doon sa taas. Dito, ito yung pinakamalapit na do while eh. Which is wrong, no? Kasi kasi pag bumalik ka dyan, hihingi na naman niya ng panibagong entry ng first name, last name, so on and so forth. No? Pwede rin, kung gusto mo siya dyan pabalikin. Pero kung ayaw ko na siyang pabalikin dyan, kasi naka-enter na ako ng last name, first name, at saka middle name, as well as yung birthday, na-compute ko na eh. So, tapos pababalikin ko sa simula, dahil ang pinrest ko lang doon sa B course is space. Pwede naman, no? Depende sa trip ng programmer. Pero kung gusto ko, pag space yung kanyang in-enter dito sa B course, hindi siya aalis doon sa B course without any prompt. So, dapat dito ko lang siya pababalikin. Dito, no? Sa portion na ito. So, ang problema, paano ko siya pababalikin dyan? So, sabi natin, yung loop, pinahanap nga yung pinakamalapit na active do while. So, gagawa ko ng isang do while dito. Do while. Pero, hindi ko na pwede gamitin yung t.t. No? Kasi yun yung main do while ko eh. So, mag-create ako ng bagong do while condition. Kunyari, do while x is equal to 1. So, gagawin niya itong portion na to hanggat yung x ay equal to 1. Eh, nasan yung x? Ang galing yung x? Wala. So, di-declare ko sa taas. Dito, no? X is equal to 1. So, pagbaba ko rito, may x is equal to 1. So, ibig sabihin, kailangan niya i-execute ito. Itong portion na ito. Ulit, no? So, pag nag-loop yan, pupunta yan dito sa do while na to. Because the condition is true. X is equal to 1. Okay. Else, ang gagawin niya dyan, yung x is equal to 0. Para i-switch off nyo yung do while na to. Pag yung x naging 0 at nabasa nung loop sa baba, hindi niya i-execute ito. Kasi this is for x equal to 1. Eh, ginawa niyong x is equal to 0. Ngayon, i-endo natin. Andyan ang endo ko kasi ito yung do while ko. Huwag nyo ilagay itong endo na to sa babang baba, no? Magkakaroon kayo ng nesting error. Okay? So, ito na. Tama na kaya ito. So, hindi ako pwedeng umalis dun sa course hanggat hindi naglalagay ng entry. So, ito yung ginagawa niyan. Itong part na ito. Magkakasama yan. Yan, no? So, try natin. Control W. I-run natin yung npro. So, yung last name, wala pang restriction Hindi ko nalalagyan, no? Total, na-explain ko na sa inyo kung paano sa course. Kunyari, birthday niya nga yan, so 0 age. Mag-enter ako dyan, humihingi siya ng course. Pag in-enter ko lang yan, so kahit anong gawin ko, walang nangyari.
No? Kasi nga, naglulup lang siya ng lulup dun sa location ng course. Ngayon, kung lalagyan ko yan, kanyari ACT, at in-enter ko yan, tsaka lang siya e-exit. So, yung student number niya will be ACT. No? 2020-ACT-7. So, hanggat di ako naglalagay ng value rito, no? Hindi i-exit yung program mo. So, dito natin, kanyari, lagay ulit tayo. Kahit anong gawin ko, wala. Pag in-enter ko, wala. Pero lagyan ko ng value. Kanyari, ewe. Pag in-enter ko yan, in-accept niya kasi may value, ewe. So, ang course na ngayon, 2025-ewe-7. Okay? So, ang point lang doon is, ginawa natin ng restriction yung course. Itong part na ito. No? So, hindi siya pwedeng umalis dyan sa lugar na yan. Nakahang yan dyan. Hanggat hindi ka naglalagay ng entry as value ng B course. Hanggat space ang value ng B course, hindi siya i-exit dyan sa portion na yan. Lagi siyang hihingi ng B course. The same concept, no? Kung i-apply nyo doon sa last name, first name, middle name, so on and so forth. Kailangan yung gumawa nito. Doon sa part ng kung saan kayo nag-get ng last name, first name, middle name, so on and so forth. No? Para hindi mag-accept yung program niya ng blank entry. Okay? Question? Question? Hello? Question? So far, okay na yung program natin, yung NPRO. Bigyan natin ng entry, no? Maayos na entry. Kasi walang entry yun eh. So, lagyan natin ng maayos na entry. I-browse natin. Diba? Ayan, no? Okay? Burahin natin lahat yan. Pwede kong burahin yan na hindi dadaan doon sa program. Ang command para mabura yan is zap. Yan, no? Pag sinap mo yan, lahat ng laman ng DBF mo mabubura. Pag nag-yes ako. Pag binrowse ko, meron pa rin. Wala na, no? Na-zap na yon. So, wala nang laman yung aking database. Kahit anong browse gawin mo dyan, wala. So, i-run natin yung program ng NPRO. Do NPRO. Maglagay tayo ng maayos na data. Let's say, positar. Positar guest, no? G. Tagapasay siya. Birthday niya is November 13. November 13, year 2000. So, 24 years old siya, hindi pa siya nagbe-birthday, no? Ang course na ACT. So, ang student number niya is 2025-ACT-2. Lagay pa tayo ng another. Yes. Okay? Ilagay natin si Isardes. Isardes Eliza. Ay, taga-Pasay din siya. Birthday niya, December 13, year 2000. 24 years old pa rin siya. Isa siyang ACT. Student number niya, -2 pa rin. Okay? Next. Ilagay natin si Wahe, no? Wahe Vincent V. Pasay. Birthday niya September 13, year 2024. BS ano siya? BSOA. So, yung student number. BSOA-3. Maglagay pa tayo, no. Mag-browse tayo. So, pasok. May error. Bakit parehong totoo? Okay. So, ba't parehong totoo? So, gawin ko muna 1. Saka natin hanapin yung error. Ayan. So, meron na ako. ACT-1, Sitar, ACT-2, Isardes, BSOA-3, Wahe. So, malinis na yung record. So, ibig sabihin,
yung program natin is ano na 90% correct, no? Kasi hindi pa natin nag-check yung blank space para sa name. Kunyari, nag-enter ako dyan, tinanggap nag-enter ako, tinanggap, address, tinanggap, birthday lang nilagyan ko. Okay? So, 10-10, 2000, 24 years old, ang course, BSOA. Ayun, so, tinanggap niya, binigyan niya ng student number. Enter another, no. Pag tinignan ko yan, browse, meron 2, pero walang laman. No? Kaya 90% error tayo. Ay, 90% correct. May error pa. Okay? Guys done? Oo, pupunta na. Kamo. Hintay lang. Question? Wala. Okay. Okay, yung mga bata tubig. So, bitawan na natin tong program na to. Bitawan na natin yung N-Pro natin. No? Ay, na-enter ko ulit eh. So, lagay ulit ako isa pa. Lagay natin si Rosette. Rosette Cariza. X. Pasay. January 13, 2000. Yun, 25 years old na siya. ACT. Enter another, no. Pumasok ba siya? Browse. Yun, pumasok siya. So, meron tayong isang maling data. Ito. 2025-BSOA-4. Sino yan, no? Yun ang maling data natin. So, paano gagawin natin? Paano natin maaalis nang hindi magdi-delete? Paano natin i-correct yun? So, gagawa pa tayo ng isa pang program for N-Pro. For profile, no? Anong mode naman nun? Edit mode. Ibig sabihin, yung gagawin nating program, ang function niya is mag-edit ng laman ng database, no? Para malagyan natin ng laman yung eto, walang laman, no? Error to eh. Gusto nating makorek to. So, para makorek yan, kailangan pa natin ng another PRG. No? Na ang mode ng PRG na yon is mag-edit. Mag-correct ng laman ng database. Kasi yung N-Pro natin, ang function ng N-Pro natin ay magdagdag. Okay? Magdagdag ng laman ng database, ng laman sa database. Ito, itong N-Pro na to, ang function niya magdagdag ng laman sa database. Okay, gumagana na siya. Paano naman natin papalitan yung laman? Hindi tayo magbabawas, magpapalit lang tayo ng laman. Mag-i-edit lang. Kailan nangyayari yun? Kunyari, nagpakasal na yung isang entry natin. Nag-asawa na, di magpapalit na na apelyido yun. Diba? O kaya, nag-shift na siya. So, pwede siya magpalit ng course. O kaya, kagaya na may error, blanco. So, kailangan natin mag-edit. So, gagawa ulit tayo ng another program, no? Na ang main purpose is mag-edit ng laman ng database. Okay, so paano natin gagawin? Kung titignan nyo yung N-Pro, halos kamukha, no? Kamukha ng edit. Kasi hingi din niya ng hihingi rin siya ng bagong entry para sa last name, first name, middle name, birthday, so on and so forth. Pero hindi na siya mag-generate ng student number. Okay? So magbabaliktad, no? Dito sa edit, yung mangyayari sa edit program, hihingi siya ng student number. Ngayon, yung student number na yon, yun yung kanyang i-edit. Hindi niya i-delete yun, no? Yung student number na yon, yun yung kanyang i-edit. Okay? So, ang question pa, paano natin gagawin yun?
So, may technique, no, para mapadali. Hindi tayo magre-retype ng magre-retype. Kasi parehong mukha ng edit at saka ng add. No? Ng new entry at saka edit. Pareho yung itsura niya. Parehohin natin, no? Dapat uniform. Yung inyong, screens. Uniform yung gagawin kong screen. Nung magkamukha yung N-Pro at saka yung E-Pro. So, para hindi na ako mag-retype ng mga layout, ang gagawin ko na lang, copyhin ko yung N-Pro. Tapos i-edit ko yung laman ng N-Pro para maging edit program. Okay? Nagets? Question? Hello? Nandiyan pa ba kayo? Wala na sila. Tinulugan na ako. Kusita, nandiyan ka pa? Wala na. Nandito pa, sir. Ayan. So, gawa tayo. Paano ko kukopyahin yung program ng N-Pro into another file name? Para pareho sila ng laman. Kasi yung target ko, kopyahin ko yung N-Pro into another file name. Tapos yung file name na yon, yun yung i-edit ko para maging edit program. Hindi siya add program. So, paano? Sa DBase, pwede mong kopyahin ng direct yan. O kaya lumabas ka sa DBase, punta ka sa Windows, copy mo yung file, tapos i-rename mo. Pwede rin yun, no? So, nasa DBase na tayo, mas maganda, sa DBase na natin kopyahin. Okay? So, ang structure or syntax ng pagka-copy ng file, no? Ito yung favorite command natin, no? So, ang structure niyan is copy, file, okay? Copy file. Sabihin nyo kung anong file ang kukopyahin at nasa ang drive. Okay? So, kung naka-default tayo dun sa drive ng DBase 3 Plus, tignan natin kung pwedeng diretso. So, copy file. Ano pangalan ng kukopyahin nating file? npro.prg. Okay? 2, yung magiging pangalan ng bagong kopya. Ay gagawin nating edit program to sa pangalanan na natin epro.prg. Pag in-enter ko yan, walang nangyari. No? Pero in reality, pag nag-directory ako ng PRG ko, dalawa na yung PRG ko. Isang npro at isang epro. Okay? So again, ano yung syntax? Ito. Copy file, npro.prg, no? Kasama yung extension to epro.prg. So yung npro.prg, yung file na kukopyahin mo, yung epro.prg, yun yung magiging file name ng bagong kopya. Okay? Question? Ngayon, itong si npro at saka si epro, pareho laman yan. No? Galing lang yan sa isang, galing lang kay npro si epro eh. Pero, pwede ko lang i-edit si epro. Modicom edit. Modicom epro. Eto, pwede ko na siyang palitan, no? Hindi na ako magta-type ng lahat ulit. Mo-modify ko siya para maging edit. Okay? So, kunyari, kagaya nito. Enrollment system. So, new student profile. So, palitan ko ng label yan. Gagawin ko yung let's say, change or edit, no? Edit student profile. Okay? Patayin muna natin tong storage natin para hindi magulo yung laman ng database natin. Saka na natin ayusin. Okay. So, na-edit ko na yung layout ko. Ayan na rin the same layout, no? Pero tong layout na to para sa edit. Ngayon, dito tayo okay din, the same variable declaration. Okay? Magdi-declare ka pa rin ng variable at mag-get ka rin. Pero, dito, iba na yung tema. So, dito, mag-get ka ng student number. Okay? Hindi tayo magsisave.
So, magiget tayo ng student number. So, therefore, itong edit na to, hindi natin kailangan yung computation ng student number. Hindi natin kailangan tong portion na ito. Ito yung magkakasama yan, di ba? Ayan. Hindi natin yan kailangan, no? Itong part na ito. Kasi itong part na ito, ang function niyan is mag-generate ng student number para sa new profile yon. Ito yung mag-edit tayo ng student profile. Ibig sabihin, meron na siyang existing student number. So, hindi na natin to kailangan, no? So, i-remarks ko muna. Huwag natin alisin permanent, no? So, hindi na tayo mag-generate ng student number. Hindi na rin tayo mag-say ng student number. Okay? Pero dito, kailangan kong mag-get ng student number. Read. No? Kailangan kong mag-get at saka mag-read ng student number. So, pagkahingi ko ng student number, anong gagawin ko? Kailangan kong hugutin yung data ng student number na yon at i-present ko sa screen. No? Kailangan kong hugutin yung data ng student number na yon at i-present ko sa screen. Okay. So, paano ko hugutin yon? Diba? Paano natin nahanapin yon? Paano ko hugutin yung data ng student number na yon at i-present sa screen? So, mayroong bagong command kayo dyan, no? Una, saan natin nahanapin? Saang database? Anong database ba gamit natin? Stud. So, i-activate mo yun. Use stud. Stud ba? Tignan ko nga. dir. Ayun, StudDBF, no? So, i-activate yung StudDBF. Ngayon, sa StudDBF, ilolocate ko saan? Sa stud, no? Sa field stud, no? Kung merong laman, nakapareho nung laman nung variable stud, no? Check natin, no? Ilolocate ko, no? Doon sa field ng stud, no? Sa stud, no, na field, kung merong laman yon, nakapareho nung stud, no? So, kumbaga, saan ako titingin? Dito sa stud, no? Hahanapin ko yung laman nitong stud, no? Kung meron kapareho dito. Pag may kapareho, kukunin ko yung data. Okay? Pag wala, wala lang. Mag-exit lang ako. So, tingnan natin. Ito yung part na ito. Ito. Okay? So, humingi muna akong student number, tapos nilocate ko kung may kapareho. Okay? So, anong next? Kung may kapareho, anong gagawin natin? So, ililipat ko, pwede kong ilipat o pwede ko na rin kuning direct. Okay? Hihingi na ako rekta ng surname, BF name, BMI, BADDR, tsaka birthday, at tsaka BH. No? Hihingi na ako. Pero bago ako humingi, kailangan ilipat ko muna yung laman sa variable. So, paano kayo ililipat yung laman sa variable? So, mangyayari dyan, yung V surname, no, will be equal to kung ano yung laman ng surname na nandun sa ating database. Kung ano yung laman ng surname. So, therefore, itong nandito sa ibabaw na variable declaration, malilipat ng lugar yan. No? So, hindi natin kailangan yan dyan sa part na yan. Okay? Dito yan. Pagkakuha natin ng student number. So, yung laman ng V surname, yun yung magiging yung laman ng surname sa database, yun ang magiging laman ng variable surname. Yung laman ng BF name sa database, okay, yun ang magiging laman ng F name. Bago yung
VMI, ang magiging laman niyan ay yung laman ng ano? MI. Okay? Middle initial. Ganun din yung ADDR at saka yung birthday. Yung age computable, no? So, yung VADDR will be the content ng ADDR. ADDR ba yung field name natin? Tama, ADDR. Tapos yung birthday, no? So, BIRTHDEY will be equal to the content ng birthday na nandun sa field. Control W. Yung nandito, display structure. Itong mga ito, yan yung field. Ha? Yung nandoon. Okay? Pasok ulit tayo. Ito na, nalipat ko na. Nalipat ko, tsaka akong hinihingi ng bagong entry. Yan. Hiningi ako ng bagong entry. No? So, magko-compute ulit siya ng grade. Okay? Kasi hihingi ulit siya ng course. Kailangan niya bang humingi ng course? Ulit? Hindi niya kailangan humingi ng course ulit kasi meron na siyang course. Okay? Pag ginalaw mo yung course, gagalaw yung student number. So, hindi natin kailangan na rin. Okay? Ano lang kailangan natin dyan? Ano lang kailangan natin? Hello? Sige, pwede rin dyan kung magpapalit siya ng course. Pero hindi na tayo mag-generate ng student number. Yun yung student number niya. Okay? So, ayos na. Gagawin ko na lang dito. Palitan ko na lang to. May babaguhin pa ba? May babaguhin pa ba? Ay, sorry. Meron na pala na. Try natin kung okay, ha? Kung saan tayo may error. Control W. Okay, so i-run natin do ePro. Variable not found, get vstudno. Bakit? Cancel. Modicon ePro. Dito tayo nag-error. Get vstudno. Bakit error? Kasi inalis ko, yun. No? Nag-remarks ko eh, so ibabalik ko. Okay? Siya lang hindi naka-remarks. Kasi siya lang i-get natin. Itong mga to, lalagyan natin ng bagong laman dito yun eh. Sa ilalim. Yung kanina, ito. Nilagyan natin ng bagong laman. Ha? So, okay. Control W. Do ePro. Yan. Anong available student number natin? 2025 dash ano? Dash ACT dash 1. Okay, hindi natin ma-locate. Syntax error, locate. Locate studno. Bakit? Mali yung command ko, no? Kasi, ang structure ng locate instruction is locate for. May for pa doon. Locate for studno is equal to vstudno. Hindi ko nalagay yung for. So, i-run ulit natin. Control W. Mag-browse muna tayo. Kunyari gusto natin i-edit ito. Si 2025-BSOA-4. So, i-edit ko yon. So, i-run ko sa edit program. 2025-BSOA-4. Pag in-enter ko yan, variable not bound. Wrong spelling ako yun, no? Birthday, no? So, cancel ulit, ha? Buksan ulit natin. Asan na yung pangit na yun, no? Birthday. Ito. B-I-R, no? Birthday. So, Control W. Run ulit. Yun. So, 2025-BSOA ano yan? 5? Tama ba? Hello? -4.
Ayun. Nakita niya blanco. No? Blanco naman talaga ang laman nun. So, ang gagawin ko, lalagyan ko na siya ng laman. Kunyari, si ano pala ito. No? Si Juan. Si De La Cruz pala to. De La Cruz Juan. X. Taga-Pasay siya. Birthday niya November 1. No? Year 2000. 24 years old na siya. Variable not count. Get B course. Bakit? Cancer, no? Modicum E-Pro. Bakit walang B course? Ito, nakapatay yung B course. Or, di natin nilipat. No? Dito. Di natin nilipat yung course eh. Ayun, no? Di natin dineclare. B course will be equal to course. Okay? Console W. So, edit natin ulit si BSOA 2025-4. Blanco pa siya, di ba? So, BSOA 2025-BSOA-4. Walang entry ng last name, no? So, maglagay tayo. De La Cruz. First name, Joanna. X. Address, Pasay. November 1, year 2000. So, 24 years old. Ang course na BSOA. Okay? So, pag in-enter ko yan, may pabaguhin pa ba? Pag nag-no ako, mag-exit. Pag nag-yes, hihingi pa ulit. Pero pag nino ko to, dapat itong si De La Cruz, okay, magiging data na ni BSOA, ni 2025-BSOA. So, mag-no tayo. Mag-browse tayo. Wala pa rin siyang laman. Bakit? Kasi, naka-turn off yung ano natin. Ito, no? Yung append na. Yung itong paglilipat ng laman. Ngayon, tandaan nyo kapag ang mode nyo ay editing, huwag na kayo mag-use ulit. Kasi nag-use na kayo sa taas. Bakit? Kasi gagalaw yung pointer. Ang magbabago dyan, yung record number 1. Pag nag-use kayo rito, bago kayo mag-replace, dapat walang use dyan, ha? Kapag editing ang mode ng program nyo. Huwag na rin kayo mag-append blank. Bakit? Kasi pag nag-append blank kayo, magiging dalawa yung record. Yung isang mali at yung isang tama. So, dapat wala na rin append blank kapag editing mode.